Nagmistulang Queen's Gambit, mga kababayan, ang galawan ni VP Sara Duterte nung nag-anunsyo siya sa pagka-presidente. Dahil niyanig ang lahat, mga kababayan, buong bansa yanig sa anunsyo ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. At bilang resulta, nagkakagulo na sila. Etong mga oposisyon, mga dilawan, pulahan, piklawan at lahat ng mga anti-Duterte, mga kababayan. Hindi na alam kung anong gagawin. Kaya kahit na kanilang sariling prinsipyo, willing silang isakripisyo, mga kababayan para lamang mapigilan ang isang VP Sara Duterte. Queen's Gambit ang galawan ni VP Inday. Panoorin niyo po ha. Hanging question, the opposition declared that they will announce their bets at the end of this year. Do you think they have made a united decision? Sino? Ang tanong, mga kababayan, may nahanap na ba sila? Sino? Si Leni Robredo? Kung yan lang, wala na. Whom to field this early? I don't think they have. I don't think they will. Wala pa. Nanghahunting pa sila. I think they're still in chaos right now. I think they should come up with the terms of engagement probably by the second quarter. And from then, test the balloons. Trial balloons lahat yan Lahat ng balon pumutok. Kung sino yung i-endorse. Kasi para silang magsama-sama. Kung ang Babangag. pagsasama-sama lang nila ay dahil ayaw nilang banatan si Marcos, madali. Nagsama-sama lang sila para itumba si VP Sara. Pero Yan. kung ang pagsasama-sama nila dahil sa prinsipyo ng bawat Wala. grupo, doon mahirap. Magkakalaban nga sila Pero na lang kung lulunukin nila ang kanilang mga prinsipyo. O di ba kaya talagang wala silang mga prinsipyo, mga kababayan? Yan lang. Tapos sa tingin nyo, bibilib ang mga tao sa mga taong walang prinsipyo? Question lang po, follow up lang po. Will this again go through the process of one sambayan o one sambayanan? Well, one sambayan po ata. Yeah. Where they had several candidates, then came up with Ma'am Leni as the candidate. Pero that should be made very clear kasi ano yon, run-off ba sila? The process by which to select. Diba? Yes, yes. Kasi pag hindi klarado yung process, baka break. at pag nag-break, kasi naman mananalo. Now I remember Mayor Isko. Di ba? Was part. Yes, di ba? Yeah. So ikaw magugulat ka sa tumatakbo ka dahil kalaban kay Leni, babasagin mo si Leni, maghihiwa-hiwalay kayo. Paano? And then remember that presser where everyone was there and they were hitting on Leni Robredo. Yes. So you kind of wonder. Holy Week ata yun? Oo, parang Easter Nagulat ako Sunday. kasi Oo, so Sila Senator nakakagulat. Ping magkasama. Okay. Yes. very odd. Oo, so Very, very yung ba ang odd. direksyon ng ating politika? Yes. Alam mo, ang reform na nais ko sana, yung political party ang binoboto para less personal. Kunyari sa Malaysia, may agree. signal ang mga party, lapis, prutas, yun. So political party ang mag-aaway-away, alam mo kakonti ang gastos. Compared sa personality politics. Ang kaso nga lang yan dito sa Pilipinas, mga kababayan, anong mga partido? Liberal parties, Lord. Mahal na ngayon. May mali sa politika ho natin. Oo, We agree elect a ako president nun. pero multi-party yung system. Agree ako doon. Oo, dapat yun, two-party system lang tayo Yes, para yes. madali. Just to shift things around, the choice of Filipino legal team for PRD's confirmation in The Hague, Medialdea, Bello, Oo nga, no? Lim, Dulay. Ongoing ngayon, mga kababayan ongoing ngayon ang hearing sa pre-trial ni Tatay Digong. Ayoko manood muna, mga kababayan. Gusto ko na lang makinig sa update pagkatapos. How do you think they were chosen or were they just invited? What are your thoughts on this? Ako ang sense ko doon, Attorney Trixie, talagang malalapit sa kanya. Yes. So, wala naman doon yung nasama pa nga si Attorney Lim. Yun, malapit yun sa kanya Yes, Hindi naman alam ng lahat ng tao. But the rest are known PRRD boys. Yes. Si So I think it's a Medialdea, level of si comfort Panelo. and confidence of the former president. I think he's calling his Yeah. his old guard. Yes, Kumbaga, yes, yun yes. yan, di ba? And I like what he wrote. When he Classic Duterte. Oo, di ba? Sino ba? Who wrote what? Si Duterte. Hindi alam ng For sure, dilawan siguro yan. Hindi siya a-appear. Kine-question niya yung jurisdiction. Sinabi niya doon, linay niya yung predicate. Ako'y dinala dito. Ang eroplano, chinarter. Tapos ang dulo, mahal ko ang Pilipinas. That's classic. I I will remain your servant. remain your faithful Yes. servant. Question lang mo. Faithful servant.
normally, when you go to court, you see your family. Di ba? Pag ikaw ay na-aresto. In this particular instance, since hindi siya mag-a-appeal, hindi niya makikita yung pamilya niya, yung mga abogado niya. Only phone calls were allowed. Walang personal visits. Hindi, lawyers pwede yung personal visit. Lawyers Family, pwede. hindi pwede. Pero ang What's the family difference? has always been there. Nagro-rotate nga Kasi sila. Kasi sa every week kultura ng naman Pilipino yan, kasi mabigat yung pamilya. Oh, yeah. No, because now it is facing a court. It's so you need your legal team. It's your legal family now. Take over muna sila. Oo nga, ang pamilya ba ang makikipagdebate? Okay. Sorry, Hindi yung man. personal will be set aside for now. So I have to tama ask yun, that so that people can understand. Di ba? On the legal Ikaw lang ang hindi naka-understand. processes. Do you know Sa what? abroad. Pero alam mo, Magkaiba eh. naging close sila ni BP. Dati naman hindi sila close. Dahil dyan sa pagkakatapon sa kanya, Is that an analysis or a chismis? ay hindi, analysis it's- yun. Mas napapadalas nga mga kabayan ng kanilang pagkikita. Dahil dati-rati, lalo lang ng presidente si Tatay Digong mga kababayan, bihira na lang sila magkita. It's a fact. sila. It's a fact. It's a Kaya fact. sabi ko, maganda rin naman. Naging close sila ni Kitty. Yes. Isa pa yung development. Si Sarah at si Kitty. Na-accept yung mga girls sa buhay ni PRRD. So, yung mga realidad Mga ng girls, pamilya, di ba? Oo, di ba? Kaya sabi ko, ay, talaga, maganda naman pala yan. Kasi kung titingnan mo si Inday noong 2022, meron siyang problema sa tatay. Sa relation. It was. Di ba? At saka kay Bongo, I mean, common knowledge. Even in her running for VP, mukhang Yeah. that was a determining factor. Ba't di siya tumakbong president? That's right. Technically, based on service at that time, sure winner siya. Sure siya, oo. Based on service at that time. Yeah. Yes, yes. True. So, naging close, nasasaran yung chapter na yon, and they're moving as a family now, which is good. Yung legal case po nila Pero gusto pa rin natin mga kababayan makalaya na. sa ICC, will that impact on the campaign of President, on VP Sara's campaign? Oo naman. Kasi ang senaryo na model diyan, kung nandito siya, anong impact? Kung wala siya, anong impact? Kung mamatay siya, anong impact? Nako, wag naman sana. Doon, God forbid. oo, lahat doon positive. Oo, kaya We've seen that in the past in this country. yes. Yung may namatay, may nag-president. Diba? Noy. Pero ayaw nating mamatay si Tatay Digong mga kababayan. Wag naman. Oo. Para manalo lang si Sarah. Hindi kailangang mamatay ni Tatay Digong para manalo si VP Inday. Si Noynoy was, for experience ko noon, si Noynoy nandun sa tabi. Ninoy. Oo, di ba? So, Si Cory, namatay si Ninoy mga kababayan. Dati-rati nagmamadyong lang, naging presidente. talagang merong impact yung namatay ang isang leader na mahal ng tao. So, si Cory, Cory. di ba? Di ba? Senaryo lang ho to. Because taga Davao si President Duterte. Wag naman po sana, but I will have to ask this question. I could just imagine the motorcade from Naiya to Davao. Pag bumalik, Hindi, pag may nangyari ay, masama. oo. Huwag naman. Yan talagang, Juan, yan ang talagang protest vote. Hindi mo Isip na sila mga kababayan na Yan yung mamatay. sinasabi, kahit mo ugain, tinapon na lahat sa kanya, the moment mamatay, Again, may apologies. Uy, I just wag have to naman. ask the question because ito yung Oh. optics Bad ka, Manong. ng politika sa Pilipinas kasi. but that has been modeled. So, ang tanong ko lang, sino kayo sasakay dun sa taas na buwawag? Question, yung impeachment ni VP, Ikaw na lang kaya ang lamayan. Kakainis yung mga kababayan nag-iisip ng mamatay si Tatay Digong doon. do you think this strengthens her underdog narrative o nadadamage yung presidential viability niya? Alam mo, nung nag-declare siya, karamihan ng kaibigan natin sa Kongreso, sabi, ano ba yan? Ang gulo. Hindi muna ako a-attend. So, Ayan. quorum is a problem. Pangalawa, merong isa dyan senior leader, umikot na sinabi, wala tayong cash ha, wala tayong cash. Wala na daw cash pang mga kababayan. Pang bribe. Kanya-kanya tayong botohan, wala tayong cash. So makikita mo, nag-iiba. At the moment ikabit mo ang 2028 sa impeachment, mag-iiba ang behavior ng House of Representatives at ang Senado. Sa Senado, may 12 magre-re-elect. Sa House, lahat sila magre-re-elect.
Kung ikaw nga sa kampanya, di ba, ang sabi ko parati sa kampanya, o ngayon ho, pag tinanong kayong korupsyon, sasabihin nyo hindi kayo korap, di ba? Ang hirap nun sa politiko, Correct. sasabihin hindi ka korap. Tapos sasabihin ng mga taong bayan, ba't ho nawala ang ating bridge? Ba't ho naglaho nung... So corruption is going to be the major trigger Yeah, it's the question for voters to vote incumbents out of office. Alam mo ate, it's a given fact that Ate! in this country, once you get elected, Uy, mas matanda ka political pa. butterflies abound. Oh, So true. in that sense, may fracture doon sa original party mo dito. Ate! But sabi po ni Earl Pareño, of course you know Oo, Earl yeah. Pareño, he claimed na medyo fractured po rin ata yung base ni Sara Duterte. Sino ba itong siya, mga kababayan? Because the father supporters may not automatically support the True. daughter. That's a reality because iba yan, magkaiba when yung she assumed, even as city mayor, Magkaiba yung mundo. Inalis niya yung inalis mga tao yung ng mga tao tatay ni niya. Digong. Oh, ngayon sa PDP, ayaw niyang pumasok doon dahil may mga issues siya. Alam mo, ang difference siguro na iba ang politika ni PRRD. Si PRRD kasi shades of gray. Si Inday is white or black. Okay. Kaya yung sinabi ni Earl, napanood ko yun eh. The moment lininyahan niya, tatanggapin mo ba yung tatawid sa'yo? Under what ano yung mga factors to accept? So, ang number one dyan, meron ka bang allocable? O, pag may allocable ka, Sandro, diba? Si Sandro, champion of the allocable. Correct. Kasi may public yung listahan. Yes, Oo. Meron ka bang ghost projects? Sandro, champion Hindi sa kita Ghost tatanggapin. Project. Actually, ang may nagsisend na sa kanya ng December pa lang ng Merry Christmas, pasensya ka na, pumirma kami dun sa impeachment. Wala siya reaksyon. Sin zone, mga kababayan. Sinin lang. Deadmatics. Question lang po. With her, well, 43% rating right now, can she afford to do that? Or is she willing to do that? Because sa tingin niya, yung base ko medyo matibay. Solid. I think she is willing to do the hard decisions because she has been standing alone from 2023 when the whole thing started. Yun nga yung sabi niya, yung mga kaalyado ng tatay ko, wala naman. Ako lang ang tumitindig dyan. Ako nakikipag-away. Tindig Ako Pilipinas. lahat. So, ito yung tao. Kaya nga natutuwa ako dun sa kanyang sulat na sinabi niya, I have peacefully accepted Yes. my fate. May Tanggap na no, ni Tatay Digong, mga kababayan na no. realization siya That na she ito yung lives buhay for ko. others. Oo. Na So be it. hindi masaya pero yung burden. Pero nung recently tinanong ko, kamusta ka na? Ano na? Para daw siya nakahinga, naalis yung fog Yun. You know, by announcing. the father, when he ran for president, is 1% became president. Yes. And so was VP Lenny. From Oo, 1% yeah. to vice president yun. Yeah. So, is that the kind of elections we will see? Yung mga... Yung kay Lenny, duda tayo dun eh. Mayroong si Andy Bautista yun eh. Di ba? I doubt very much for 2028. Labanan talaga ng Baluarte. The next Baluarte part, talaga. In the more practical terms. Yeah. Yun. Okay, The next okay. part of our program is called Tough Questions. Tough question natin. Kaya, kaya. Ko What do tapos you na think? yung Ito kasi kinahalo eh. What do you think is I'm VP just reacting, Sara's Oo. intention in running for president? Yung totoo. Who? VP's. Intention ni Sara? Yeah. Hindi. Ang intention ni Sara, mga kababayan, is pakinggan ang panawagan ng taong bayan. Kagaya ni Tatay Digong, wala naman talaga yung intensyon. Ang kanila, pinakita ng nila ang kanilang abilidad, mga kababayan. Kaya, ninominate sila ng tao. Because Running for president. Ano ba when yan? she wants Shield to ba yan? correct the errors done, So, and she wants a strong economy, yun. basic yun sa kanya kasi hindi nag-expand yung domestic economy, tumataas ang unemployment, kakaunti ang foreign direct investment. So, economy ang kanyang At isa, ang hindi sasabihin dito, mga kababayan, dapat panagutin itong bangag na administration. Isa yan sa main reason. Mapanagot ang mga bangag. number one. At na-prove niya yun sa Davao. Yes. Naayos niya yung ekonomiya ng Davao. Debt-free. Yes. Diba? yes. So, Oh, follow insurgency up lang. free. Do you think that, ano ba yan? This is, there's an intention on revenge? Do you believe Of what... course!
Of course. Lintik lang She walang says ganti. na hahayaan ko yung vice president ko to take care of that. Sa tingin ko malaking bagay yung pananagutan. Oo. Hindi naman revenge, kundi justice, mga kababayan. Stability. Na kailangan accountability. it ends with her so that there will be the future politicians will be more accountable, more transparent to the voters. So my Grabing sense pambababoy is ng mga define ginawa ng mga Marcos, mga kababayan eh. isip niya na ang BP ko ang magsisik Hahabol. ng pananagutan tapos ako sa governance. So the yun siya economy, nag-isip. Yun. Question lang po, bad governance is equal to bad politics, is equal to bad, Bad economics, economics, true. therefore bad for the people. Yes. Are you seeing a Duterte presidency na hindi ganun ang mangyayari? Or, and you also see that, like say, si VP Lenny yung tumakbo, yung contrast lang nung dalawa when it comes to Walang si Lenny, mga kababayan. Walang napatunayan. Anong napatunayan ni Lenny, mga kababayan, di ba? Mediocre ang kaniyang performance. good governance. Mahirap na tanong yan. Tough question nga, ikaw naman si natin. VP, she will make the hard decisions. Yes. VP Sara. VP Sara. Si Kwan kasi, Si Lenny, pamigay-migay lang yan, mga kababayan, ng mga chicharon, spaghetti. former VP Lenny, inclusive siya sa process. Inclusive. Oo, matagal bago magkaroon ng desisyon. Ma-consult siya, Consultative. consultations. Oo. Pero si VP Sara, hindi. decisive. Dating sa problema, susolusyonan. Sa tingin ko, yung trait na yon, we will have a leader who will make the needed decisions. Not necessarily the right, because contextualize yan. But the needed decisions that need to be made. Yes. How would you rate VP on the following as a political leader? Complex. Kasi sanay ako sa mga nahandle kong kandidato. Defined eh. 1 plus 1, 2. Oo, di ba? 1 plus 1, 11. Oo. Plus, 11 ka dyan, ikaw eh. Ikaw ang 11. Maraming lateral thinking, Divided by hindi 12. sequential. so, public service. Ano yan? By numero? 100%. Ayun. Natutuwa I ako dun love sa public it. Follow service. question, Attorney Trix. Is being predictable good for politics or bad? Good for politics. Being Good for predictable. the economy. Good Yeah. predictability. Diba? Certainty, predictability, stability. Yun ang gusto. So, Pamiski, now, you have also to consider foreign countries na looking at you during this election. So, from 1 to 10, how would you rate yung pagiging transparent, inclusive ni VP Sara? 10 being the highest. Siguro nasa 8. Okay. That's good. Responsibility as steward of the resources. Ay, pag nakita mo yung ginawa sa Davao Davao, City, di oo. 10 yun. Plus, Pero mong plus, bayaran plus, ng utang. Sabi ko, ba't binayaran ng utang? Kasi gusto daw niya yung susunod. Wala ng Clear and utang. Dream, di ba? Tapos, yan din, mga kababayan, ang sabi niya, hindi ko man mabayaran lahat, pero pipilitin niya, mga kababayan, na kung siya na ang presidente, hindi na lalaki ng lalaki ang utang, kagaya ngayon ni Bangag, wala nga lang mga project, mga kababayan. On a scale of 1 to 10, 12. You're saying may fiscal responsibility. Oo. So, Magagalit yung isa. Huwag kang hindi, sino ba yan, mga kababayan? Hindi natin alam kung ano yan, anong affiliation yan. do we expect na she will scrutinize the budget? Probably, and so is VP Lenny. Natural, scrutinize. Mukhang Lenny ito, mukhang bibig si Lenny eh. VP Lenny kasi walang COA issue. Di ba? So they will scrutinize the budget at sisiguraduhin Wala din nila. naman tunay na COA issue si VP. Gawa-gawa lang tunay naman. Pardon me for my Siguro French. sa akin, Looking forward lang ako. Nani sa akin mahalaga ang foreign projects na may counterpart na, huwag mong kunin. Kasi yun yung continuity di ba? Sa akin, Kagaya ni ginawa ng Bangag ngayon, mga kababayan, nilumpo ang foreign assisted projects na naka-program na, mga kababayan. Tapos magbabayad pa tayo ng penalty dahil hindi pinondohan, hindi tinupad ang kanyang tungkulin, obligation sa project. nagserbisyo ako sa gobyerno, yung foreign FCP projects, yung Foreign assisted projects. counterpart fund.
yung counterpart, agreement na government to government, Oo. kukunin mo. Yun. Ano Bangag. mangyayari? I've been there before when I was Health Secretary. Sacred yun. Sacred. Basta. Sacred yun. Wala ka nang makunan, hindi Hindi mo na pwedeng nga ngayon galawin. Pwede galawin. Ngayon lang ako Nabalura na nakakitang nagalaw. Binalaw ni Bangag. Last. Scale of 1 to 10, sanctity of life and justice. VP Inday. 100%! President Inday Ayun naman, pala. ikon eh. Siya ay nanay. Alam mo, ang definite kay VP, development and peace and order. Yes. Yan ang kanyang thesis sa NDCP. Anong impact ng peace and order sa development. So, yan, I view that as development. Mamamatay tao ba siya? Hindi. Will she lead anti-drug war na mamamatay? It has to be Probably not. contextualized, di ba? Ate Malu, we've had two Ate-ate ka dyan. Di ho ba? Now, there is a potential na may dalawang kakandidatong babae. If you include Senator Risa pa, 3%. rito, baka tatlo, potential. Di ba? In terms of mass appeal, minus the surveys, assuming back to zero lang, what is your take on it? Panalo na si Sara. Mas appeal? Sinong pinakamaganda? Alam mo na ang sagot doon kung sino. Oo. Sino ang pinakamasipag? Sa tingin ko naman yung tatlo. Natutuwa ako at maraming babae. Yes. Pero to be able to get to that pinnacle, napakahirap. In fact, may nagtanong sa akin, dalawang babae, President, Vice President. Sabi ko, sa tingin ko, hindi handa ang Pilipinas ng dalawa. Patriarchal pa rin. Yes. Diba? Lalo na when Balance it goes to the parati local rin, government, Yes. uy, macho ang kon nila. Ang pag tiningnan mo kasi si Inday Sara, may part ng gender qualities ng lalaki. Biro mo, nanuntok. Di ba yan ang ating tingin nationally? Uy, sino yan nanuntok na yan? Di ko siya kilala. No? Sino yan? Ba't nanuntok? Ang bata pa. Bata pa. Si Lenny naman, hindi nanununtok. Oo, Si wala Risa na hindi eh. nanununtok. So nakita ng tao yung glare ng public na, uy, gusto ko yan, pinaglabang kami, ba't nanuntok? Pag nalaman mo yung dahilan, talaga manununtok ka. Dahil mga kababayan, kinampihan niya yung mga ordinaryong mamamayan. Magkakagulo na eh. Magkakabatuhan na mga kababayan. Grayot na. Pagdating ni VP Sara, sinuntok ang sheriff. Yung mga siga mga kababayan na gusto na magkipagpatayan, umupo sa tabi. Stop! Napigilan ang bloodshed. So merong yung kamay na bakal na andon. Sorry, magti-thank you na ho kami, but I have to ask this. Ang hirap mo naman, mahirap pa lang mag-guess dito, no? Bang Aquino, Ay nako, wag mo na ipilit. better chance against Sara Aquino kung lalaki po yung kalaban. Against Ay, Sara Sara Duterte, Duterte kung lalaki po yung kalaban. Sara Aquino ka dyan. 2028 is too. Uy, Bam Aquino, wala na. Duda nga tayo kay Bam kung nanalo ba yan. Pagpag na yan. Early for BAM, Okay. but Bata pa eh. he carries certain issues that are worthy of the position. Okay. Recency of election, alam mo naman yun, recency, Yeah. di ba? No, Recall, Bam Aquino, recall. nandun na. Okay. Pero napakahirap pa. Okay. Ikaw na mag-thank you. Yeah, thank you. Does the early announcement of VP Sara define the 2028 elections? Oh, definitely, Trixie. Kasi conventional wisdom would require you 18 months of preparation Okay, from E-Day. So technically, she should have made that announcement by December 2026. So you need some time before the COC filing and some time after the filing. But December 2025, you mean? 2026. 26 this Oo. year. Ang original na plano ni VP This year, Sara. dapat. So when she made that early declaration last Wednesday, she's actually getting 28 months of preparation. Oo. So, good in the sense that she really has to do a lot of preparations from the political Yes, party, and we know that, and from the funds, di ba? Alam naman natin yan, and the organization on the ground. On the ground. But because there are some analysts who are saying that she's open to early attack. And I do not Ay, agree with inaatake na that. siya Simply because she is not Villar.
And she is not Binay. At saka, Ate Malu, yung kandidatong hindi Ate Malu. irrelevant. Oo, di ba? Since 2022. And it goes both sides. Right? It goes Panahon both nga sides. ni Manong Maceda, di ba? Ni Manong Ernie. Sabi niya, bad news is still good Good news. news. Oo. Okay. Pag ikaw ang talk of the town. But, Itong announcement niya, I thought it was good for a 3-day news cycle. But ito we're pa. like Tagal na. 5th. Yes, Then, tagal na. so it's interesting. Do you think the early announcement of VP Sara has forced the hand of the administration and other forces, di ba? To either announce Ayun nga. Nagpunta na ng Naga, nagbigay na ng 500 million mga kababayan kay Lenny para ano. Ay, wala natin. Gift. Oh, gift talaga yun mga kababayan dahil ipaparepair yung gymnasium. Grabe no, 500 million, kalahating billion mga kababayan. Repair sa Jesse Robredo Gymnasium sa Naga. really, Repair or pa lang yan ha. form coalitions to defeat si Well, when si she VP Sara? announced, everybody reacted. The administration was Lahat, kind of mga forced kababayan to... naiiyak. Sino ba ang ating Duterte, lahat na Duterte. kandidato? Sino ba ang ating mamanukin? Di ba? Mamanukin And, the o other hand, mamanakin? the opposition, quote-unquote, because I would classify Vice President Duterte as anti-Marcos Black. Because the opposition Anti-Marcos is being Black. framed differently. Pro-Marcos na yan eh. So, kung Opposition mga Oo, kababayan. so yung kakampings, yung dilaw, yung Katampon. makabayan, abay, kailangan silang mag-agree muna yung terms of engagement. Di ba kung alliance ka, Terms of yun ang agreement. pinakamahirap, yung terms of engagement. Ba't ba tayo magsasama-sama? Yes. Bago pa umabot dun sa sino ang ating mamanukin. Oo. Napakahirap Wala nun. I agree with Di you. ba? Many steps before a coalition can be formed. Yes, and by that time, even if you have an impeachment case, she is front runner. Whether you consider her as, sabi nga nung isang congressman, unbeatable, not unbeatable. Wala naman nung nagsasabi na ang isang kandidato ay not unbeatable. Ang sabi po ni Joey Sal Mayroong makapag-beat si VP Sara mga kababayan. Isa lang. Kumelek. Oh, Kumelek. Yan lang makakabit kay VP Sara. Kung dadayain nila sa Kumelek mga kababayan. said that the former congressman misguided daw yung early announcement. Hindi siya misguided kasi calibrated. Calibrated. I would say it's a Queen's Gambit hybrid. Queen's Gambit. Kasi talagang inilaan niya yung sarili niya, di ba, Yeah, impeachment. you move the queen. Oo, inilaan niya yung sarili niya. O sige, iibahin ko yung framing, iibahin ko yung arena. Sa arena ng impeachment, defendant siya. Sa arena ng 2028, frontrunner siya. Frontrunner. Hindi ko sinasabing panalo, ha? Kaya nga ako, I'm very conservative when I run campaigns. I always define my candidate as losing. Did you have a hand No, sa none. decision? None. I was in fact so surprised. Queen's Kasi nung Gambit. Parang Queen's Gambit si VP Sara. huli namin pag-uusap, Mukha nga po. diba? So surprised ako kasi sabi ko, The shock is still there. oo, sabi ko, bakit ang aga? Naku, sandali lang. So I went back to my numbers and Yes. I came up with scenario. Sabi ko, pwede. Pwede? So nung by the time she made an announcement, she gave me a copy of the speech. I was outside of Metro Manila. Trying, Before the announcement. Oo, kasi stress na ako doon sa, basta may nangyari, I was so stressed. Sabi ko, alis muna ako, magpahinga muna ako. Tapos when I received the copy of the speech, hindi ko naman binasa yung last page. Malas mo lang, di mo binasa. Sabi ko, humihingi ng paumanhin, blah, blah, blah. Realization, peaceably accepted my fate, blah, blah, blah. Wala akong driver. Di ako nagda-drive. Maya-maya, yung mga staff ko sabi, may announcement na ginawa. Tumigil ako sa isang gasolinahan. Tinignan ko, andun pala sa dulo. Sa dulo. Kaya sabi ko, good, kasi it gave the anti-Marcos Black a leader. Diba? Definite na leader siya. The Queen's Gambit. Parang The Queen's Gambit, no? Pangalawa,
it could lessen the sikuhan of all the parallel. Si Trixie, alam niya ito. There's so Sikuhan. many coming from the 2022 elections. Yes. Sikuhan. She believes in the power of parallel groups. Na yung ibang politiko ayaw ng parallel kasi ang gulo. Sabi ko, alam mo, pag gumugulo yan at nagbabanggaan, kumikilos yung parallel, payaan mo. Pero ayaw nila yun kasi... That's a plus. Oo, chaos daw, di ba? O sabi ko, maganda nga yun, hindi nakikita ng kalaban mo kung saan, di ba? Exactly. I was so surprised, and then when I finally got to talk to her, sabi ko, sinong may alam? Alam ba ng tatay mo? Hindi alam ng tatay. Ang nanay niya, alam. Yes. Nagsabi daw siya ng maaga. May napansin lang po ako, no? Hindi lang alam ni Ma'am kung kailan. Kung kailan. yeah. May napansin lang ako, ma'am, the kakampings were very active this past weeks. No? Hindi ka makakamping? Hindi natin kilala ito mga kababayan. Sorry ha. Sino ka ba, Manong? So, you have the president going to Naga, Senator Risa was in the Kalayaan Kalayaan Group of Islands. Tapos si Senator Bam Aquino naman yung Kalayaan Mayor's for Good Islands, Governance Galord. dito sa Quezon City. Quezon City, With the help of Mayor Joy Belmonte. Then you have the upcoming EDSA celebration this week. Yeah. So, well, technically, they're now very active in media. But the problem I see is, wala silang single candidate. Tama ka na. Wala, Nada. diba? At kung magko-contrast ka doon sa opposition, sa tingin ko ang nakapag-contrast ng maayos was Senator Bam. When he said, the local courts should try PRRD. Wala kaming tiwala eh. Paano kung budol lang yan, oh? Tapos, di ba kinuyog siya? So sabi ko, Sabi ni Barry mga kababayan, baka mag-apply daw. kanila, wala pa. Tama si Manong Frank. Mag-agree muna tayo. Paano ba tayo magsasama-sama? Yun ang napakahirap. And Manong Frank, being a good politician, Astute, recognizes yes. the strength of VP Sara. You have to yes. respect yung kalaban para makabuo kayo ng koalisyon. That's what he's saying, I think. Oo. Yeah, And if you look at the numbers, Yes. when you look at the base of the Duterte, she's good to 30 to 35% today. Oo. So 40, she has a 43. consolidated base. Sa survey, 42% nga yung latest. 43. Yun sa kanya. Pero ito, I'm talking of the base. Of the base. Oo. Yung base. Ganong kalaki yung base sa Yes. buong Pilipinas? 30 to 35%. That's Mindanao and Mindanao portions and of Visayas. Visayas. At kumakain pa sa Luzon. So kung Yes. kumain ka, Increasing in Increasing. kung NCR. kumain ka sa Luzon, ang kailangan mo lang sa Luzon, 12 to 15%. Yeah, Para hindi may dilute. Kasi kung titingnan mo, hindi na dadilute ang Mindanao. Mindanao makes her buoyant. Solid. In all the surveys, it's always Mindanao. Solid. It's afloat. Yes, Oh, yes. that's what you're saying Oo, po. yeah. And then, if you look at ano ba ang history ng Duterte votes? 2016, 2019, napasok siya sa national realm, si Inday Sara, leading us late na iba sa tatay niya. I mean, it's really out of the playbook na nakagawian natin sa politika. Unpredictable, And then 2022, she ran with a Marcos. She ran! Diba? And then Bangag, Marcos! 2025, she used her capital for Duterte 10 and certain Duterte 10. local candidates. So that's 4 election cycles. How can you compare that with Villar and Binay? Ate, question lang to. Ito walang bayad. yung Ate! tanong. But we have to come up with an answer. Baka may bayad yan. Singilin ka namin. What is the Duterte brand? And if you were to brand, Hindi mo alam? di ba, the kakampings Good governance. Kakampings, kainsuka brand. alone, and the president puts up his candidate, how would you brand the kakampings and the versus the Duterte brand? Ang hirap Alam mo, Nani, ang problema ko. Walang bayad nga. Magbe-benefit yung mga kakampings. Ang problema ko sa kakampings, tumayo sila sa usapin ng korupsyon. Wala eh. Tapos ngayon, ayaw mong banatan. 1.5 trillion to 1.9 trillion nawawala. Ayaw mong magsalita. Ayaw banatan dahil Ako, ine-echo ko yung sinabi ni May Paner kahapon. Yes. Na, bakit sabi ni May? titindig ako sa EDSA 40 years after that I'm not allowed to say, to call for. dahil ang yung babalo na Aquino mga kababayan bawal daw manawagan ng Marcos ito. The resignation? Yes. Hindi yun EDSA. Yun ang problema ko sa Dilaw. At sa PING, kasi isa lang naman yung permutation, di ba? Kaya nga. Sa Makabayan, yun din ang tanong ko. Ikaw, close ka sa peace process. Alam mo na ang Marcos, issue yan sa kanila. Big Ngayon, deal. ayaw niyong sabihin.
Na nangyayari. Pasensyahan tayo. Kasi kami, ang anti-Marcos block, we will call it as it is. Where is the 1.5 to 1.9 trillion that you pocketed? Yan. What happened? Ninakaw. Babalik ulit tayo dun sa flood control projects. They Kasi yun ang cannot ignore ina-avoid it. eh. Yes. These are... And that is a campaign issue, ha? Yes, yes. And these are major issues for that matter. But Yes. They who can't among do the- like BBM does na I won't dignify that question. They can't keep avoiding it, and that's what they've been doing. And you know, Trixie, the worst part, in the election, itong paghahanda natin, dadaan pa tayo ng ilang bagyo eh. Merong Sure. proof na, ghost project, substandard. Hindi ba yun anti-incumbency? Hindi, at saka napaka-extreme yung reaction na walang flood control projects. Kasi hindi naman titigil yung bahay. With climate change, it will become worse. Yes, No? become Okay. worse. Sa halip na pag nanakaw ang itigil, mga kababayan, no? Ang ano na, hindi nila pinunduhan. Now, who among do you think yung posibleng makalaban ni VP Sara ang single biggest threat sa kanya? Senator Tulfo, Senator Ontiveros, John Vic Rimulya. Wala. Kung talagang ano lang mga kababayan, makatotohanan at walang dayaan, wala nang makakatalo kay Sara. Right now. Kung mayroon lang isang makakatalo kay VP Sara mga kababayan, may isang tao lang. May isang tao lang ang makakatalo kay VP Inday. Si Tatay Digong Duterte na andun ngayon sa The Netherlands mga kababayan sa Dahig, pinakulong ni Bangag. Nan lang makakatalo kay VP Sara pero hindi rin sila mag-aaway. Kakampi pareho sila eh. They are basically the same. Pero kung talagang isang taong makakatalo, si Tatay Digong Duterte lang mga kababayan. Nothing else. The rest, kung hindi nila dadayain yan, hindi matatalo si VP Sara. Hindi ko nakikita Bang yung Aquino. numero nila eh. When I say numero, yung core. 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 Wala pa silang core. Si John Vic, probably Cavite, but after, Wala na. Si, Pati sa Cavite siguro, sinusukay yan si John Vic dahil kababayan nila si Bong Revilla nga pinakulong. Revilla, si Kiko Barsaga, basag ang Yeah, Cavite. Ano ka correct. naman? Di ba sa local? Di mo yung... Hindi na solid. They're si desperate na at this Hontiveros, point, probably Western Visayas. Wala. Which is claiming it, speaking Ilonggo. Wala talaga mga kababayan. Si Otiveros, Tulfo. 3%. Hindi. Sa Tulpo, si Radyo lang. Yung mga kabit mga kababayan, champion si Tulpo dyan. Hindi ko rin nakikita may baluarte. Quezon City probably, but, But very not tested. Popular. But popularity Yeah. doesn't transcend to Translate. base. To actual votes oo. or base for that matter. Oo, kaya ito, Tulpo, kahit champion na sa kabit. balibalik ta rin At sa Viva Max. si Inday Sara, abay may 30 yan to 35%. Kayo ba may ganon? Si Ma'am Wala. Lenny yung pinakamalapit eh. At 23% That's ata, if right. I'm not mistaken Oo, po. oo. So that's a difference of about 10-12 million votes. If elections were held today. Yes, right, Diba? right. Matagal pa naman. Yang kay Lutang mga kababayan, wala na yan, hindi na yan tataas ang boto niya. So, At very saka possible ang- na makahabol. Ang mga, what do you call this, ang Bicolano, Solid ba? Solid Claros parate. yan. Talaga, from Rocco, lahat yan. Ganyan Regardless talaga. of party, Oo. Bicolano. Totoo, Pero totoo. ang kuwang ko lang kay si Mayor Robredo, alam naman niya ang Robredo brand nang galing sa anti-Marcos. Tapos ngayon, I love Marcos, naging medyas na ni Bangag. Yes. Kaya ako na siya shock. Seriously, matutuwa ka? Ginawang pink ang medyas? Oh. But do you think it will erode? Do you Parang think hello, suot ka naman ng t-shirt. Ng cup na pink, huwag mo ituro yung medyas. Insulto yun sa kanya. Tapaka na. Robredo eh. Seth Jess is a good Oo, friend, si a dear Jessie. friend. Yeah. Chinelas, Mayor time ano makaibigan pala, ako. no? Oh, Chinelas That I did not diplomacy see. siya eh. Oo. yeah. Medyas. Kaya sabi ko, ituturo mo, ito swan. Underwear pa mga kababayan, di ba? Mabaho. Sunday when I saw, oh my God, this is a bad optics. You don't point to your Do you think that will erode her base? It's a huge conflict You know, eh. Trixie, she ran on a moralist campaign eh. Exactly. Moralist. Diba? Introduce religion, introduce what is right, what is wrong. And now you are with the... Bangag na immoral, na magnanakaw, lahat na ng kademonyohan mga kababayan. So, nasaan ang pagiging moral-moral mo? Immoral ka. Immoral ka din. Diba? Parang, hello? Parang, nananaginip Hello? ba ako? Si Kwan ba ito? Si Robredo Fascinating. ba ito? And then, Kakamping Bangag, Diyos ko Lord. Ando na sa Malacanang, nag-meeting.
given 500 million for the Robredo Coliseum, Nabasa ko nga which is yun. bigger than what he gave in Cebu Oh. for the typhoon for- victim. Typhoon. So, the optics are bad. Kaya nga sabi ko, whoever is handling, and I used to handle Samahang Tsinelas for Lenny. Oo, na Tsinelas nagalit yung mga Lenny. liberal, ba't lang siya daw lang ang tinutulungan ko? I owe that to my friend, si Jesse. So sabi ko, He's a good friend and a dear friend. Yes po. meron kasing prinsipyo ang Robredo brand eh. Ngayon si Lenny, wala nang nilunok ang bangag. May plataforma. Oo, ginawa nga nila ng libro. Kaya hawak-hawak ko yung libro nung tinitingnan ko tumuturo sa medyas. Si Jesse hindi naman ganun. Kaya ako po, I'm not in favor of color-coded politics. Yes. Kasi it's related to the person, not with the platform. That's true. Yun ang problema ko. But, Oo. you know, hindi posible na dalawa lang yung maglalaban for president. Oo. It could be a three-cornered fight. It could even be a four-cornered fight. Considering that some 5. Senate Duda natin 5 mga kababayan can go back to tatakbo. Senate Right. kapag natalo sa eleksyon. At nani, ang history natin post-EDSA, an average of 8 candidates per election cycle. Presidente. Presidente. Biro mong dami nun sa 8. Kung wala kang base, mahihirapan ka. Ayan So, labanan nyo ng base. Thank you, Prof. So anong masasabi nyo dito mga kababayan sa kanilang mga analysis today? Post your comments below.